Napamura na lang ang matandang lalaki sa kanyang isip. Naisip niya kung bakit na naman ang lalaking ito at kung balak ba nitong makipag-away sa kanya o kung anuman. Tumingin si Matsushima Yuto kay MSY at tinawag ito. Ipinaliwanag niya na kung may ebidensya na lumampas sa legal na interest rate ang mga taong ito at gumamit ng marahas na paraan ng paniningil, posibleng ang principal na lamang ang kailangan niyang bayaran. Sa narinig na iyon, agad na nagtanong si MSY kay Matsushima Yuto kung ganoon ba talaga ang mangyayari. Agad namang nagsalita ang kasama ng matandang lalaki at naiinis na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin na principal lamang ang babayaran, dahil mayroon silang maayos na kontrata. Ngunit agad siyang pinigilan ng matandang lalaki at sinabihang tumigil. Ipinaliwanag pa ni Matsushima Yuto na kung sa mas malalim na imbestigasyon ay mapatunayan na ang utang ay isang panlolokong itinago bilang cash advance o pautang mula sa credit card, maaaring magbago ang sitwasyon. Habang papalapit sa matanda, tinanong din siya ni Matsushima Yuto kung tinanggihan ba siya ng bangko nang humingi siya ng loan at kung saan talaga nanggaling ang perang ipinahiram niya. Hiniling din niyang payagan siyang imbestigahan ang pinagmulan nito. Sa narinig na iyon, sobrang kinabahan ng matandang lalaki kaya hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Seryosong tumingin sa kanya si Matsushima Yuto dahil napansin niyang may balak pa itong sabihin. Ngunit mabilis na tumakbo paalis ang matandang lalaki dahil sa sobrang takot kay Matsushima Yuto. Habang papaalis, sinabi na lamang niya na kalimutan na ang pera at huwag na siyang lalapitan mula ngayon. Agad namang nagulat ang kasamahan niyang lalaki dahil bigla na lamang itong umalis nang hindi niya alam kung bakit. Makalipas ang ilang sandali, umalis na rin sila sa lugar. Habang naglalakad, labis na nagpasalamat si MSY kay Matsushima Yuto dahil tinulungan siya nito sa kanyang problema. Kalmado namang sinabi ni Matsushima Yuto na maaari niya siyang tawagin na Yuto. Agad na humingi ng paumanhin si MSY habang ipinaliliwanag na matapos ma-aksident ang kanyang ama, kinailangan niya ng pera ng madalian kaya wala siyang ibang pagpipilian. Sa narinig na iyon, pinayuhan siya ni Matsushima Yuto na maging mas maingat sa hinaharap dahil sinasamantala lamang ng mga taong tulad nila ang mga taong nananahimik. Ipinaliwanag naman ni MSY na karaniwan ay nasa posisyon siyang magbigay ng babala sa mga estudyante, ngunit noong mga panahong iyon ay nagpanik siya at hindi makapag-isip ng maayos. Nahihiya siya sa kanyang sarili dahil dito. Ngunit pinayuhan siya ni Matsushima Yuto na huwag masyadong sisihin ang sarili. Sabay noon, inilabas ni Matsushima Yuto ang kanyang cellphone at sinabi na gabi na, kaya tatawag siya ng taxi para maihatid si MSY pabalik sa dormitoryo ng paaralan. Ngunit agad siyang pinigilan ni MSY at sinabi na hindi siya maaaring bumalik sa paaralan. Ipinaliwanag niyang hating gabi na at hindi siya maaaring bumalik doon nang ganoon ang kanyang itsura. Sa narinig na iyon, tinanong siya ni Matsushima Yuto kung dapat ba siyang mag-book ng hotel room para sa kanya. Agad naman itong sinang-ayunan ni MSY. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa isang hotel at agad na pumasok sa loob. Pagdating sa counter, sinabi ni Matsushima Yuto sa babaeng staff na kailangan nila ng isang kwarto. Agad namang sumagot ang babae at sinabing maghintay lamang sila sandali. Samantala, may isang babaeng dumaan sa likuran ng staff na mukhang inaantok pa. Agad itong natigilan nang makita si Matsushima Yuto doon. Matapos makuha ni Matsushima Yuto ang kanyang ID, sinabi niya kay MSY na kapag handa na ang kwarto, uuwi na siya. Agad namang labis na nagpasalamat si MSY sa kanya. Ngunit biglang nagulat si Matsushima Yuto nang may sabihin si MSY na tila tinawag siyang kapatid ni Yuto. Nang makita ang reaksyon ni Matsushima Yuto, agad na napaisip si MSY na nagkamali siya ng pagkakasabi at ang ibig niyang sabihin ay Yuto o kapatid ni Saki. Samantala, agad namang kinuha ng isang babae ang atensyon ng kanyang kasamahan na si Kumi. Tinanong ni Kumi ang kanyang manager kung ano ang problema. Agad namang ipinakita ng manager ang kanyang cellphone at tinanong kung siya ba ang taong nasa larawan.
Sobra namang nabigla si Kumi nang makita ang larawan. Mahina niyang sinabi sa manager na walang duda na siya nga iyon. Sabay noon, pabulong na sinabi ng manager na sa ngayon ay gawin muna nila ang lahat ng kanilang makakaya. Samantala, agad na lumapit si Matsushima Yuto sa dalawa at tinanong kung handa na ba ang kwarto. Mabilis namang humingi ng paumanhin ang manager at ipinaliwanag na fully booked ang lahat ng kanilang single rooms. Ang tanging available na lamang ay isang concept room. Ngunit maaari nila itong i-upgrade ng libre kung nais nila. Pagkasabi noon, mabilis na umalis si Kumi upang ihanda ang lahat, habang makikita sa kanyang mukha ang matinding kaba. Agad namang nagulat si MSY sa kanyang nakita. Muling tinanong ni Matsushima Yuto ang manager kung hindi ba sila sisingilan sa karaniwang halaga. Sinabihan sila ng manager na huwag silang mag-alala dahil sa ibang hotel man ay hindi nila kailanman gagawin ang anumang bagay na makakasira sa kanilang pangalan. Kung nag-aalinlangan sila, maaari nilang tingnan mismo ang kwarto. Sa narinig na iyon, sinabi ni Matsushima Yuto na ipakita na lamang sa kanya ang kwarto. Agad naman silang sinamahan ng manager papunta roon upang tingnan ito. Samantala, makikita rin doon si Shouta na may kasamang babae. Habang nakayakap sa kanya ang babae, tinanong nito si Shouta kung available ba ang kwarto. Ngunit hindi agad nakasagot si Shouta nang makita niya si Matsushima Yuto. Nagtataka siyang napatanong sa kanyang sarili kung si Yuto nga ba ang nakita niya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin ang elevator na kanilang sinakyan sa palapag na kanilang pupuntahan. Pagpasok nila, ipinaliwanag ng manager na ito ang nakatalagang elevator para sa concept room at diretso itong pupunta sa kanilang kwarto. May pagtatakang tinanong ni Matsushima Yuto kung ganito ba ang isang concept room. Samantala, sobra namang nagulat si MSY sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ng manager sa kanila na huwag silang mag-alala dahil lahat ng kagamitan sa kwarto, mula sa waterbed hanggang sa duyan at maging ang spa, ay libre nilang magagamit. Makalipas ang ilang sandali, habang tinitingnan ni MSY ang paligid, sobra siyang nagulat sa kanyang nakita. Agad namang napatingin sa kanya si Matsushima Yuto at tinanong kung ano ang problema. Ngunit bigla silang parehong natigilan nang makita ang mga kagamitang pangmatatanda na naroon. Magsasalita na sana si MSY tungkol sa mga iyon, ngunit hindi na niya itinuloy. Seryoso namang tumingin si Matsushima Yuto sa manager. Agad silang sinabihan ng manager na huwag silang mag-alala dahil disposable ang lahat ng iyon kaya walang magiging problema sa kalinisan. Maaari pa nga nilang iuwi ang mga iyon kung gugustuhin nila. Sa narinig na iyon, agad na lumapit si Matsushima Yuto at nahihiyang sinabi sa manager na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Agad namang sinabi ng manager na kung ganoon, iiwan na lamang niya ang dalawa. Kung may kailangan sila, maaari lamang silang magsabi. Sabay noon, nagsimula na siyang umalis at iwan ang dalawa. Agad namang humarap si Matsushima Yuto kay MSY at sinabi na uuwi na siya. Pinayuhan din niya ang guro na magpahinga ng mabuti. Ngunit agad na hinawakan ni MSY ang kanyang braso, dahilan upang matigilan siya sa paglalakad. Sinabi ni MSY na may isang bagay siyang kailangang sabihin kay Matsushima Yuto. Ipinahayag ni MSY na mahalaga ang kanyang sasabihin kay Matsushima Yuto. Agad naman siyang tinanong ni Matsushima Yuto kung ano iyon. Sinabi ni MSY na tungkol iyon sa sitwasyon ni Saki at kailangan niyang humingi ng paumanhin. Matapos niya itong imbestigahan, nalaman niyang palihim na kumikilos ang mga estudyanteng iyon sa likod ng lahat. Bilang isang guro, dapat ay napansin niya agad ang nangyayari, ngunit dahil hindi niya nabigyan ng sapat na atensyon ang mga estudyante, labis siyang humihingi ng paumanhin. Sa narinig na iyon, hindi mapigil ang mabigla ni Matsushima Yuto. Napagtanto niyang iyon pala ang dahilan. Sinabi niya kay MSY na nakausap na niya si Yamada at inilipat na niya si Saki sa isang apartment para sa mga babae, kaya maayos na ang lahat ngayon.
Sa narinig na iyon, agad na hiniling ni MSY kay Matsushima Yuto na sabihin sa kanya kung saan nakatira si Saki dahil gusto rin niyang makapagpaumanhin dito ng maayos. Nakangiting sinang-ayunan naman ito ni Matsushima Yuto. Makalipas ang ilang sandali, bumaba na si Matsushima Yuto sakay ng elevator. Ngunit nang bumukas ang pinto nito, bigla siyang nagulat nang makita niya roon si Shouta. Agad namang lumapit sa kanya si Shouta at masayang ipinahayag na natuklasan na niya ang kanyang kahinaan. Agad siyang tinanong ni Matsushima Yuto kung bakit siya naroon. Natatawang sinabi ni Shouta na nakita niya itong pumasok sa isang kwarto kasama ang isang babae. Nakangiti pa niyang sinabi na hindi ba medyo maaga pa iyon at baka kailangan muna niyang pagbutihin ang kanyang pangangatawan. Agad na nagpatuloy sa paglalakad si Matsushima Yuto habang ipinaliliwanag kay Shouta na ang babae ay konektado sa kanyang kapatid at isa rin niyang kaibigan. Dahil gabi na, nag-book lamang siya ng kwarto sa hotel para maihatid ito roon. Sa narinig na iyon, sinabi ni Shouta na naiintindihan niya at pabirong ipinahiwatig na magkaibigan sila kapag araw at magkasintahan naman kapag gabi. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na lumapit ang manager kay Matsushima Yuto at kinuha ang kanyang atensyon. Tinanong siya ng manager kung aalis na ba siya at kung may hindi ba nagustuhan sa kanilang hotel. Seryosong tumingin si Matsushima Yuto sa manager at sinabi na wala naman talaga siyang planong manatili roon. Tinanong pa niya kung may problema ba. Agad namang kinabahan ang manager sa kanyang tingin kaya ipinaliwanag nitong hindi niya inaasahan ang biglaang pag-inspeksyon ng presidente. Kung may anumang pagkukulang sila, hiniling niyang gabayan sila ni Matsushima Yuto dahil gagawin nila ang kanilang makakaya upang mapabuti ang kanilang serbisyo. Sa narinig na iyon, nagtatakang tinanong ni Matsushima Yuto kung ano ang ibig niyang sabihin sa biglaang pag-inspeksyon. Kinakabahan namang tinanong ng manager kung hindi ba siya dumating para magsagawa ng biglaang inspection. Tinanong siya ni Matsushima Yuto kung bakit naman niya kailangang gawin iyon. Agad namang nagulat ang manager sa narinig at ipinaliwanag na akala niya ay naging bagong presidente at pangunahing shareholder na si Matsushima Yuto. Sabay noon, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa dibdib. Pagkatapos, ipinakita niya kay Matsushima Yuto ang isang notification at ipinaliwanag na nang matanggap niya iyon, inakala niyang dumating si Matsushima Yuto para magsagawa ng biglaang inspection. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa itaas ni Matsushima Yuto ang kanyang system. Ipinahayag nito na natapos na ang pansamantalang misyon at nakuha niya ang pamamahala sa Odin Group bilang bonus. Sa nabasa na iyon, napagtanto ni Matsushima Yuto na bonus pala iyon at hindi man lang niya namalayan. Sa nakita na iyon ni Shouta, sinabi niya kay Matsushima Yuto na ibang level na talaga ang paraan nito ng paglalaro. Sabay noon, mabilis siyang lumapit kay Matsushima Yuto at pabirong sinabi na ang pagbili ng hotel para sa isang babae ay ibang level kumpara sa mga mayayamang batang kilala niya. Dahil sa ginagawa ni Shouta, agad siyang itinuro ni Matsushima Yuto at tinanong ang manager, kung siya ba ang manager doon. Sinabihan niya itong suriing mabuti ang ID ng lalaking iyon. Kung may makita mang problema sa kanyang ID o sa ID ng kanyang mga kasama, maaari nilang tanggihan ang mga ito ng serbisyo. Sa narinig na iyon, sobrang kinabahan si Shouta. Samantala, agad namang yumuko ang manager at sinabing nauunawaan niya. Agad na nagmakaawa si Shouta at sinabing tumigil na siya dahil matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong iyon at masisira ang mood kung kailangan pa nilang lumipat ng lugar. Mabilis din siyang lumapit sa manager at ipinaliwanag na malapit siya sa presidente at ang sinabi nito ay paraan lamang ng pagbibiro ng presidente. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na si Matsushima Yuto ng hotel at nagpatuloy na sa paglalakad. Kinabukasan, maagang nagising si Matsushima Yuto. Habang kumakain siya sa bahay ng kanyang kaibigan, tinanong siya ni Ms. Yamaguchi kung masarap ba ang pagkain. Masayang sumang-ayon si Matsushima Yuto at sinabi niyang masarap iyon at napaka-nostalgic ng lasa.
Sa narinig na iyon, masayang sinabi ni Ms. Yamaguchi na kumain siya ng marami. Idinagdag pa niya na dahil kay Yuto ay gumaling ang kanyang sakit at pakiramdam niya ay kaya na niyang sumayaw ngayon. Tinanong pa niya kung dapat ba silang gumawa ng isang dance video. Samantala, agad namang lumapit si Yamaguchi sa gilid ni Matsushima Yuto at pabulong na binanggit ang tungkol sa perang ibinigay nito noong nakaraan. Tinanong niya kung maaari pa ba siyang makahiram ng kaunti at nangakong babayaran niya iyon ng paunti-unti. Agad naman siyang tinanong ni Matsushima Yuto kung bakit kailangan pa niya itong bayaran at kung ano ba ang sinasabi niya. Sa halip, sinabi niya rito na mag-ipon na lamang siya ng mabilis at pakasalan si Yuki upang mapanatag ang kanyang ina. Sa narinig na iyon, napabuntong hininga na lamang si Yamaguchi at sinabihang huwag na niyang banggitin iyon. Agad naman siyang tinanong ni Matsushima Yuto kung ano ang problema at kung may nangyari ba. Sinabi ni Yamaguchi na nitong mga nakaraang araw ay iniiwasan siya ni Yuki. Paunti-unti rin itong binabawasan ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Tinanong siya ni Matsushima Yuto kung nagtatrabaho ba si Yuki sa isang dealership ng mga sasakyan. Agad namang tumanggo si Yamaguchi at nagtatakang tinanong kung ano ang kinalaman nito. Agad na ibinaba ni Matsushima Yuto ang kanyang plato at tumayo. Sinabi niya na pupuntahan niya si Yuki dahil naisip din niyang tumingin ng ilang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa dealership. Sa loob nito, maraming tao ang makikitang tumitingin sa mga sasakyan. Nang makita ni Yuki sina Matsushima Yuto at Yamaguchi Wataru, agad niyang tinanong ang dalawa kung bakit bigla silang naroon. Ipinaliwanag naman ni Yamaguchi na gustong tumingin ni Yuto ng ilang sasakyan kaya naisip niyang si Yuki na ang maglibot dito. Agad namang pumayag si Yuki na asikasuhin si Matsushima Yuto at ipasyal ito sa buong dealership. Ngunit biglang napansin ni Yamaguchi ang gasgas sa tuhod ni Yuki kaya agad niya itong tinanong kung ano ang nangyari roon. Sinabi lamang ni Yuki na nabangga niya iyon. Nag-aalalang muli siyang tinanong ni Yamaguchi kung saan niya iyon nabangga. Nahihiya namang sinabi ni Yuki na hindi naman iyon seryoso. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang babaeng kasamahan ni Yuki na ikinagulat niya. Agad na mapanuyang sinabi ng isang babae na si Yuki nga ba iyon, ang tinaguriang poster girl ng kadalisayan, at tinanong kung lumalapit ba siya sa ibang lalaki para humingi ng pera. Dinagdagan naman ng isa pang babae na pati raw pagbebenta ng ibang bagay ay ginagawa na niya bukod sa mga sasakyan at tinawag siyang walang hiya. Sa narinig na iyon, seryosong tinanong ni Yamaguchi ang dalawang babae kung ano ba ang problema nila. Mariin niyang sinabi na girlfriend niya si Yuki. Sabay noon, humarap siya kay Yuki at tinanong kung mga kasamahan ba niya sa trabaho ang dalawang babae. Agad namang tumanggo si Yuki. Seryosong tumingin si Matsushima Yuto sa dalawang babae at mapanuyang tinanong kung kailan lumipat si Yuki sa pagtatrabaho sa isang klinika ng pagpapaganda. Idinagdag pa niyang mukhang gawa sa iisang halma ang dalawang kasamahan nito. Mataray namang sinabi ng babaeng nakapuyod na naaalala na niya si Yuki at tinanong kung hindi ba iyon ang boyfriend nitong walang pera. Dinagdagan naman ng babaeng pantay ang buhok na wala raw itong pera at wala ring estilo. Ipinagyabang pa niya na ang halaga ng dalawang cosmetic procedure na ginawa niya ay mas mataas pa kaysa sa pinagsamang taunang kita ng dalawa.